What's up mga master? So, ngayon mga master, may papakita lang ako sa inyo na i-repair natin dahil baluktot. So, itong tako na to. So, para ma-check lang natin kung gaano kalaki yung baluktot, kung kailangan talaga natin putulin. So, look at this. Okay? So, ayan. Yes, na. So, mga ivory. Yan yung pangalan. Okay, sige. So, ayan o. I-check lang natin yung gaano kalaki ang baluktot niya. Ayan. So, ayan. Ganun kalaki yung baluktot. So, pinaka choice dito, putol. Ano? Okay. So, itong kiosk na to, gawa to ni lens Q. Sana naman natin ito sa collection para putulin. So, meron pa isa. Ito naman, yung isa, Adam Q. Ayan. Halos dalawang ikot pa. Ibagalan natin para makita. Okay. Okay. Halos nakakadalawang ikot. So, connection na naman siya para putulin natin. So, may kasama na si George Balabosca. Putol muna tayo. Okay. Ayan. So, yan yung Adams saka lens Q, Balabosca. So, tatlo na sila nakapila. Kailangan nating gawa ng mga wrap para matapos na yan. Okay, thank you. Maraming salamat po. Ito mga master, mayroon lang akong ipakita sa inyo. So, ito yung nagiging resulta sa tako na hindi tayo, or sabihin na lang natin na hindi naman to sinadya. Posible na habang ginagawa, bumaluktot ng gumalaw ng gumalaw, kaya ang nangyari, no? Turno lang tayo ng turno. So ang nangyari, halos lumalabas na yung tornilyo sa ilalim. So ito yung pinakamalaking problema niya. Yan, ito yung base, kinukuha ko yung pinaka-base niya, okay? So yan, diretso na. Ito naman,
medyo palag pa yan. Hindi ko kinuha mismo, hindi ko na sinagad. Kasi ang balak ko dapat ibalik ko. Kasi siya pa rin ang gagamitin kong tinon. Kaya lang may napansin ako na problema. So hindi maganda na as in pa rin kung ano yung tinon nila. So yun masusunod. Ang nangyari kasi yung pinaka-tornilyo niya, okay? So dito, so itong tornilyo na hinugot ko diyan, hindi na siya naka-center. Okay? Yan. Napansin niyo yung ikot ng kahoy dito sa labas. Diretso. Ayun, ang mapansin nyo, yung tornilyo mismong hinugot ko na dyan, yan, ay napakalayo. So, hindi na maganda. Okay? Imagine mo lang kung gaano kalaki ang diferensya na para lang kung tuturnuhan nyo. So, ito yung kalahati na yan, susukatin natin kung gaano ka laki yung diferensya niya. Yan. Ito yung pinakano, ito yung manipis, dito yung makapal. Sa makatuwid, hindi na gitna yung tornilyo mo at saka yung tinon. So, yan yung pinaka-base niya. So, sa unang pagkakasato, bago ko na-repair. So, yan yung problema dyan, sa parte na yan. Okay? So, ito susukatin natin, yung palabas na, yung pinaghugutan dun sa may tornilyo. Kung gaano kanipis na lang ang, tawag nun, yung kahoy. So, yan 3 mm. Okay? So, dito tayo sa kabila. Okay? So, 5.5. Imagine mo, napakalaki ang nagiging diferensya. So, hindi na siya nakasintro ng gusto yung tornilyo na nakalagay dyan. Yung e-joint na yan. Kaya pag pinagulong mo tong tako na to, napapansin mo, ang lakas ng palag, gawa ng hindi na siya nakalagay sa sentro or sa pinaka-gitna ng kahoy. Kaya nga, ako lagi, kapag gumawa ng tako, lagi kong dito ako kumukuha ng base. Ang ibig sabihin ay dito ako nagsusukat. Lagi ko siyang denial indicator, yung party na yan, kapag pinaikot. So, adjust tayo dito sa pinaka-puno, sa baba, sa may butt sleeve or lugar ng paglalagyan ng butt sleeve. So, doon tayo naka-adjust. Di bali na lang medyo malaki yung handle natin para makukuha natin. So, dito, base pa rin siya. Masusunod pa rin yung diretso dyan. Wag na wag talaga kang, pagka pumalagyan, hanggat maaari, wag mong ahitan na para matanggal ang palag. Kasi, yung kabila nun, ninipis na. Yung kabila naman, mas makapal. Sa makatuwid, tinutulak na yung tornilyo. Ito yung naging problema. Tinutulak na yung tornilyo sa kabila. So, sa katagala, ibig sabihin, mahina na yung party na yan kasi mas manipis. Hindi na balance ang ating tako. Hindi na balance yung performance. Kumbaga, sa tao, mayroon siyang kapansanan or pilay ang mangyari. Kasi, malambot yung kabila dahil manipis, makapal ang kabila dahil mas makapal yung kumbaga kinain na nung tinorno nila dahil siyempre may palag, ahitin mo talaga yon. So yan yung nangyari. So next time, kaya ito naman share na to hindi lang din naman to sa tingin ko, hindi sa mga customer. Importante din to sa mga magagawa ng tako or gustong gumawa. Hindi ko rin naman pwedeng pilitin yung mga sinasabi ko. O wag ninyong intindihin ng gusto. Pero check naman may aral at mayroon kayong napapansin dyan kung ano talaga ang dahilan. Kaya nga ang tako minsan napansin natin or sa mga customer sinasabi nila mahina, pangit ang patama. Gawa ng isa sa ganung punto na hindi na siya nakasintro yung e-joint niya doon. Yung pin. So, yan ang pinaka-importante dyan na lagi nating isentro yan. Hanggang maaari. Ngayon, pag may palag, hindi maiwasan, pero wag naman yung sobrang laki. Kasi pag sobrang laki na sa tingin ko, putol na tayo dyan.
Hindi po pwedeng sundin. Ngayon, ang gagawin natin dito, so puputulin tong tino na to, maglagay tayo panibago. Kasi wala na siya sa center. Kung susundin ko naman yung butas na yan, at dyan ko pa rin ilagay yung joint natin, ang mangyari kasi, wala na siya sa sentro. Yan, napapansin nyo. Ang laki ng kabila makapal, ang kabila manipis. So hindi na, para sa akin hindi na maganda. Hindi natin mapapaganda ng lalo yung tako. So kailangan natin putulin yan at maglagay tayong panibagong tinon sa parte na yan. Okay? So abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na gagawin at anong susunod na makita natin. So mangyari, puputulin natin para maglagay tayo ng panibagong tinon. Ano, laki ng diferensya niya. So, awit tayo sa ganyan. Butas tayo ng panibagong lalagyan ng tenon. Ayan. Yan, sigurado na yung tino na ilalagay natin is sentrado, no? Nasa gitnang-gitna talaga ng bilog na yan. Kaya pag pinagulong nyo yung tako, so smooth lang ang gulong niya. So tama na siguro yung 2 inches, 2.5 inches ang butas. Hindi naman siguro basta-basta buwal. Okay, suksukan na natin.